Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Nag-negative sa paraffin test ang 7 pulis na konektado raw sa pamamaril kay Kerwin Espinosa. So ibig bang sabihin, lusot na sila? Hold on, hindi po ganun kasimple. Today, pag-uusapan natin ang paraffin test. Ano ito? At ano talaga ang evidentiary value nito sa batas dito sa Pilipinas? Ano nga ba ang paraffin test, Fiscal? Ang paraffin test po, also known as dermal nitrate test, ay isang forensic method para malaman kung may gunpowder residue sa kamay ng isang tao. Paano ba ito ginagawa? Simple lang. Iinitin ang wax, ipapahid sa kamay, palalamigin, tapos tatanggalin ang hardened wax cast para i-examine gamit ang chemical reagent. Kapag may blue flecks, ibig sabihin may nitrate or nitrite residue, which could mean na nagpapatok siya ng baril. Sound scientific, di ba po? Pero teka lang, hindi ito conclusive. Bakit hindi sapat ang paraffin test? Ayon sa Supreme Court at paulit-ulit na sinasabi sa mga kaso tulad ng People vs. Tihanki Jr., People vs. Villanueva, at People vs. Pascua, na ang paraffin test ay inconclusive at hindi reliable na ebidensya. Bakit ba hindi ito reliable? Number 1, maraming ibang sources ng nitrates like fertilizer, fireworks, cosmetics, ihi, at yes, pati yosi. Number 2, kahit na nagpaputok ka ng baril, pwedeng hindi magmarka ang residue, lalo na kung pinunasan o naghugas ka kaagad. At number 3, sabi ng Korte Suprema sa Pascua case, positive results do not prove someone fired a gun, and negative results do not mean they didn't. So kahit negative ang test, hindi ibig sabihin walang kasalanan. At kahit positive, hindi rin automatic na guilty. Ngayon, i-apply natin sa kaso ni Kerwin Espinosa. Ayon sa balita, binaril siya sa isang campaign rally. 7 pulis ang natagpuang malapit sa compound kung saan tumakas daw ang gunman. Pero lahat sila nag-negative sa paraffin test. Question, Fiscal, does that clear them of involvement? Legally, hindi pa po. Scientifically, hindi rin. To repeat, ayon sa jurisprudence, a negative result doesn't rule out guilt. Pwede kasing naghugas agad ng kamay, walang naiwan na residue, o sadyang hindi tumama ang test mismo. So, kahit pa clean sila sa paraffin, kung may CCTV, may witnesses o ibang ebidensya, tuloy po ang investigasyon. Again, hindi porket negative sa paraffin test, absuelto na. At hindi rin porket positive, guilty na kaagad. Sa mata ng batas, ang ebidensya dapat ay matibay, malinaw at corroborated. Hindi pwedeng iasa lang sa isang test na alam nating maraming butas. Due process demands more than just a shortcut. It demands context, evidence, and critical thinking. So yan lang po ang munting lesson natin for today, and see you in my next video. Maraming salamat po.